Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang isang malaking problema sa ating bansa na nagpapahirap sa mamamayang Pilipino na hanggang ngayon hindi mahanap-hanapan ng solusyon ng administrasyong ito. Okay, remind ko lang yung ating dark chocolate. Pwede na kayong mag-order sa number na ito. 0916-9000-997. Pwede nang ipa-deliver sa LBC. Okay, kanina nabasa ko sa Manila Times na headlines. Title: May inflation could spike to 4.5%. Bangko Sentral ng Pilipinas. So, ito po mga kaibigan ang problema na umaaray na ang mga nasa laylayan. Yung nasa palasyo, baliwala sa kanila ito. What is inflation? Billions ang hawak nilang pondo, pera ng taong bayan. Kaya, hala lang. Kaya lang, ang ordinary Juan de la Cruz na kumikita lang ng minimum wage, yung palaging pagtaas ng presyo, talagang umaaray sila. So, ito po, ang Bangko Sentral, ang prediction niya, calculation niya is 4.5% posibleng inflation sa buwan ng Mayo. Pataas po ng pataas. Dito lang tayo magsimula sa 2024, ano? Noong January, nasa 2.8% ang inflation. Noong February, tumaas 3.1%. Noong March, 3.4%. April, 3.9%. Ito na, Mayo, 4.5%. Baka hanggang December niyan, maging 10% na. Nako, wala na talaga, wala nang mabili ang ating peso. Okay, ano ang dahilan? Anong paliwanag ng Bangko Sentral? Bakit expected na aabot ng 4.5% ang inflation? Number one, tumaas ang singil ng kuryente. Ito po ang isang isang balakid sa investors sa Pilipinas, lalo na yung mga dayuhan. Napakamahal ang singil ng ating kuryente. Isa tayo sa pinakamahal sa buong mundo. Hindi lang mahal, very unstable pa ang supply. Maraming brownout sa iba't ibang lugar ng ating bansa. So, yan ang isang dahilan. Pangalawang dahilan, sabi ng Bangko Sentral, yung grabe ang pagtaas ng presyo ng mga gulay. So, ano pang nangyayari sa atin na agricultural country tayo, tapos ang taas ng presyo ng gulay? Na kung minsan, ang mga farmers, dami ko nang nakita mga farmers, yung mga tanim nila, kamatis, sayote, carrots, wala na, binabasura na lang dahil walang magandang marketing. Lang ito, for the month of May, biglang tumaas ang presyo ng gulay according to Bangko Sentral. And then pangatlo is napakahina ang peso kontra dolyar. Ito na, malapit nang malampasan yung weakest peso in Philippine history yung noong October of 2022, pag-upo ng administrasyong ito, umabot po ng 59.2 ang palitan ng peso to dollar.
The other day, 58.9 na. So, hindi ko na-monitor ngayong araw na ito, ano na ang exchange rate ng dollar to peso. So, yun po ang tatlong dahilan, paliwanag ng Bangko Sentral kung bakit expected na tataas ang inflation. Anyway, ang final data i-release ng Philippine Statistics Authority anytime this week. So, ano ang epekto? Ano ang mangyayari? Itong palaging pagtaas ng inflation rate. Sa taas ng inflation rate, sasama yan, tataas din ang interest rate. Yung interest rate po yung kung mangutang ka, mataas ang babayaran mong interest. Ganun yun. Kaya, kung pataas ng pataas ang interest rate, yun na naman ang discourage sa mga investors na mamuhunan dito sa ating bansa. Excuse me. So, dahil mataas ang interest rate, kakunti ang namumuhunan, magkakaroon tayo ng economic slowdown. Kakaunti ang goods and services na produce natin. So, anong ibig sabihin nun? Kulang ang trabaho. April, tumaas ang unemployment rate ng April 3.9. I don't know itong May. Baka nga tataas din ang unemployment rate. According to data of Philippine Statistics Authority, noong Abril, halos 2 million jobs ang nawala. May nabasa kong article, sinulat ni Mr. Tony Lopez sa Philippine Star. 3 problema ang 5 problema ang nagpapahirap sa bayan. Food shortage, job, scarcity of job, at saka investment, kulang sa investment. So, according to Mr. Tony Lopez, dahil sa hindi magandang sitwasyon sa ating bansa, halos 12 million Filipinos, karamihan yan mga expats, mga best of the best, umalis sa bansa at humanap ng mas magandang trabaho. Kaya marami nang nagkalat na mga Pilipinos. So, kakaroon tayo ng shortage of skilled workers dito sa Pilipinas. Example na lang, nursing. Wala na. Ang ating mga nurses, karamihan, basta may opportunity, lumalabas. Bakit? Napakaliit ang sweldo ng ating mga nurses. Hindi ka nga, ang hirap pumasa ng nursing, ang malaking gasto. Pag trabaho mo sa Pilipinas, napakaliit ang sweldo. Talagang aalis yan. Nurses lang yan, engineers, yung mga skilled workers, mga scientists. Nagkakaroon tayo ng programa, panahon ni PRRD na Balik Scientist Program. I don't know kung itinuloy ba ng administrasyong ito. Anyway, balik tayo sa main topic natin is, ano ba ang gagawin ng administrasyong ito para mapigilan ang pagtaas ng inflation? I don't know kung ano ba yung i-amend daw nila ang rice tariffication law. So, ang tinatarget nila, bigas. Kasi, noong April, ang inflation ng bigas umabot ng 23-something%. Ang taas nun. 60 pesos na ang kilo ng bigas. Kasi yung mga 50s, may tig 50s, kaya lang mahinang quality. So, i-amend nila yung rice tariffication law at bibigyan ng authority ang NFA or DA na mag-import ulit ng bigas para kung maraming stock na bigas, ang gobyerno na ang magbenta ng mas murang bigas. Sana maging successful ang programa nilang ito. Ano pa? Yung mga non-tariff
barriers, inaalis na nila, ino-open na nila ang merkado, mga imported agricultural products para daw bababa ang presyo. Kaya lang, marami ang kumokontra nito, lalo na mga farmers group. Kasi mamamatay daw ang mga local farmers, malulugi sa Administrative Order number 20 na pinirma ng Pangulo. Nag-alis na sa competition ay yung mga ban, open na ang import ng agricultural products. Natataranta ng gobyernong ito para lang masolve nila ang inflation. But so far, ang nakikita ko, as of now, inutil ang administrasyong ito para pigilan ang inflation o pagtaas ng bibilhin dito sa ating bansa.